Maabot sa halos 1,000 pamilya sa Davao Oriental ang apektado sa paghagupit ng Bagyong Kabayan. Patuloy namang kinukumpirma ng Office of the Civil Defense ang isang residente sa Manay na nawawala matapos tangayin ng rumaragasang baha. Si Claudette Loreto sa sentro ng Balita Live. Yes, Audrey, mas maganda na nga ang panahon ngayon dito sa Davao City kung ikukumpara kahapon. May mga pag-ulan ngunit di kalakasan. Sa latest update ng Office of Civil Defense 11, meron pa rin tayo mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng Davao Region na kasalukuyang nasa evacuation center ngayon matapos nang nasalanta nitong si Bagyong Kabayan. Yes, Audrey, sa datos ng OCD-11, umabot sa 925 na mga pamilya ang apektado matapos sumagupit nitong si Bagyong Kabayan na naglandfall kahapon sa Manay, Davao Oriental. Sa nasabing bilang 757 ito ang mula sa 5 barangay ng Davao Oriental at 168 na pamilya naman mula sa Davao de Oro. Sa kabuuan, di bababa sa 300 pamilya ang pinalikas at dinala sa mga evacuation center. Samantala, Audrey, kinumpirma rin ng OCD-11 na may isang residente mula sa Manay, Davao Oriental ang naiulat na nawawala at kasulukuyan pang pinaghahanap. Sa mga naunang ulat, nadala ng baha ang lalaki habang nangunguha ng mga naaanod na niyog sa kanilang lugar. Nasa 40 years old ang edad ng nawawalang lalaki at isa itong magsasaka. Sa pagdating naman sa mga kabahayan, may dalawang napaulat na totally damage at 12 naman ang partially damaged. At sa infrastruktura, ilang daan o kalsada ang apektado at di madaanan. Samantalang bumigay na kahapon ang Lamyawan Bridge sa barangay Lamyawan, Caraga, Davao Oriental. Wala ring kuryente ngayon sa Manay at Caraga ayon sa OCD-11. Narito ang pahayag ni OCD-11 Regional Director Edgar Dayanghirang. Tungod sa naputol nga tulay sa Barangay Lamyawan, Municipality of Caraga, according to the mayor sa istorya namo gabi, adunay mga 7,000 ka tao na isolated. Wala gid sila nabahaan, but tungod sa naputol ang tulay, na-isolate sila, no? So meaning unless na mo subside ang baha, no? They continuously to become isolated. Pero sa akong tanaw, knowing the place, the traditional naman diha, pagbaha, 2 to 3 days, mo subside naman. So, hopefully, dili po sila maapektuhan in terms of food, no? Kay Yes, Audrey, marami ng munisipalidad o lugar dito sa Davao Region ang nagdeklara ng class at work suspension. Bunsod nga nito nga si Bagyong Kabayan na naging low pressure area na lamang kahapon ayon sa huling ulat ng Pag-asa. Mula rito sa Davao City, Claudette Loreto para sa Bayan. Audrey? Okay, balikan natin, Claudette, itong naibalita mong nabali o naputol na mga tulay itong sa barangay Lamyawan Bridge. Paano ngayon hahatiran ng tulong yung mga nangangailangan doon sa barangay na yon? Audrey, sa atin nga interview kanina with the OCD-11 Regional Director Dayanghiran, yun pa yung inaalam sa ngayon and they are hoping na within 2 to 3 days huhupa din yung baha kasi nga di talaga hindi makakapunta sa ibang area yung mga residente unless na lang kung bababa yung area. So ngayon, nakapreposition na yung mga tulong but still we are waiting for the additional update mula sa OCD-11 kung paano ipapaabot yung tulong doon sa mga residente sa barangay Lamyawan. But they are hoping na sana ngayon may mga enough pang pagkain o may mga naiambag na pagkain yung barangay hall para sa kanilang mga nasasakupan, Audrey. Okay, Claudette, sa video na ipinadala mo, pinapakita kanina, talagang malakas o rumaragasa yung tubig baha, no? May mga lugar pa ba na lubog pa rin sa tubig baha at kamusta yung clearing operation?
ayon naman sa ating OCD-11, talagang may mga naiulat na pagbaha pero hindi naman ganoon ka-devastated yung mga lugar. Sa ngayon nga ay ongoing yung clearing operation at majority naman sa ating mga daan o national highway ay nadadaanan kaya't walang problemang naiulat, Audrey. Maraming salamat, Claudette Loreto.